Imagine niyo ho, utang na nga ang mahigit 2.5 trillion, utang na nga. Siningitan niyo pa ng 800 billion ang program funds. At yan hanggang nasa ngayon ay walang paliwanag ang pamahalaan sa sambayan ng Pilipino. Yan ang sinasabi natin, may talagang salat sa transparency o liderato, may pag-aninaw ang kasalukuyang pamahalaan. Bakit hindi ninyo ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan mapupunta yung 800 billion na program funds? At bago man yan, bakit hindi ninyo ipaliwanag sa Pilipino paano nagkaroon ng 800 billion ang program funds? Ito po ay labag sa saligang batas. Huwag nilang lapastanganin ang ating saligang batas. Huwag nilang lapastanganin ang mga batas na umiiral sa Republika ng Pilipinas. Ang budget po ng Pilipinas for 2024 is something like 5.768 trillion pesos. Napakalaking talaga. Wala namang problema kung ito ay tinutustos at ginagamit para sa kapakanan ng Pilipino. Subalit kalahati, higit kumulang kalahati po dyan ay nakautang. Parehas yan sa local borrowings and foreign borrowings. Higit kalahati. Ang masaklap, meron silang isiningit na 800 billion pesos na unprogrammed funds. Tawagin po ay Presidential Pork Barrel. Bakit Presidential Pork Barrel? Sapagkat yung unprogrammed funds, malalabas lamang po yan upon the signature and approval of one man, and that is the President. Bawal na uya, matagal na pong ipinagbawal ng ating Korte Suprema. Kung matatandaan nyo, yung PDAP, yung DAP, yung Disbursement Acceleration Fund, at sinabi nga dyan, hindi na pwedeng nakalump sum yung amount. Kailangan dyan specifically allocated or earmarked for a project that has been deliberated in both houses of Congress. Because lahat naman, alam naman natin na ang budgeting process ay nagmumula sa House of Representatives. At doon may binabalangkas, may mga committee hearings, bago tutungo sa Senado, mabalangkasin din uli, at supposedly tapos na. Kaya lang, there is this third branch of, seemingly third branch of, in our legislative body. Ito yung bicameral committee. Dito nag-uusap yung mga kinatawan ng mababang kapulungan at ng Senado kung paano imbis na ma-correct ng tama yung budget, diyan na nagkakaroon ng congressional insertion. At yan hanggang nasa ngayon ay walang paliwanag ang pamahalaan sa sambayan ng Pilipino. Yan ang sinasabi natin, may talagang salat sa transparency o liderato, may pag-aninaw ang kasalukuyang pamahalaan. Bakit hindi ninyo ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan mapupunta yung 800 billion na unprogrammed funds? At bago man yan, bakit hindi ninyo ipaliwanag sa Pilipino paano nagkaroon ng 800 billion ang program funds? Ito po ay labag sa saligang batas. Sapagkat malinaw na nakasaad sa saligang batas, Kongreso lamang ang magpapasa, ang House at ang Senado. Wala pong third mechanism or third house, which is the Bicameral Conference Committee. Bawal po yun. Kung sakasakali, ang Bicameral Conference Committee, ang gagawin lang nila, hanapin, bakit bigla nagkaroon ito? Wala kaming pinag-usapang ganyan sa mababang kapulungan or sa Senado or vice versa. Pero dito hindi. At hindi maaaring palakihin ang recommended budget ng Pangulo. Kung sabihin ng Pangulo, ang budget lamang ay 5 trillion, 5 trillion below ang maaaring aprubahan. It cannot go higher than what is recommended and certified by the President of the Republic. Pero itong 2024 budget, 2024 lang ito pinag-uusapan natin. Higit na malaki ito doon sa sinertify ng Pangulo ng Pilipinas, doon sa budget na gusto niya. Hindi ho pwede yun. That is why, ang isa sa core advocacy ng hakbang ng maisog is for us, for you and I, and all Filipinos to help protect and defend our Constitution and to keep on reminding our government functionary to uphold the Constitution, protect, respect, and defend the Constitution. Huwag nilang lapastanganin ang ating saligang batas.
huwag nilang lapastanganin ang mga batas ng umiiral sa Republika ng Pilipinas. Imagine niyo ho, utang na nga ang mahigit 2.5 trillion, utang na nga. Siningitan niyo pa ng 800 billion ang program funds. Hindi alam saan gagastusin ito, paano gagastusin ito, sino ang may malinaw na pananagutan pagka ito ay linustay lamang ang personal na interes ng kung sino mang mabibiyayaan doon sa 800 billion. At sino ang magbabayad ng mga inutang ng gobyerno? Hindi ba tayong mga ordinaryong mamamayan din? Galing din naman yan sa mga inward remittances ninyo, sa inyong mga kamag-anak, at kung sino pa man ang tinutulungan ninyo sa inyong mga remittances pabalik ng Pilipinas. O lagi sinasabi ang OFW ay ang mga bagong bayani, ang OFW ay ang laki ng itinutulong sa ekonomiya ng Pilipinas na kahit mahirap ang buhay, ay kahit paano lumalaban ang ating ekonomiya dahil sa bilyong-bilyong piso na halaga ng inyong riniremit. Kaya naman ang hakbang ng Maisog Philippines ay nagdesisyon na makipag-ugnayan sa napakaraming Pilipinong tunay na nagmamahal sa bansa at sa kanilang kapwa Pilipino kagaya ninyo, upang nang sa ganon maihatid din namin ano ba ang tunay na nagaganap sa ating bansa. Dahil sinisikil din ang aming kalayaan doon na malayang makapagpahayag at payapang magtipon-tipon upang tawagan ng pansin ang mga pagmamalabis na naglilingkod sa pamahalaan, pati yung pagmamalabis ng kasalukuyang pamahalaan. Yan ang dahilan kung bakit patuloy ang hakbang ng Maisog in coordinating ang mga gawain natin, ang ating sabayan at kolektibong pagkilos, hindi upang pabagsakin ang gobyerno, kung hindi iparating sa bistulang bingi, pipi at bulag na gobyerno at tila walang naririnig sa mga hinanakit, hinagpis, daing at hinaing ng kanyang mamamayan na kanilang sinumpaang paglilingkuran. Yan ho ang dahilan why we are calling for transparency and accountability. Is BBM, is President Bongbong Marcos still the one that you've campaigned for in 2022? Or nag-iba na po ba siya ngayon? I know you understand. I'd rather not discuss or talk about yung personal. Yung mga magagandang mensahe, yung magagandang pangungusap at magagandang layunin na aming ibinitawan at ibinigay sa mga Pilipino noong 2021. As early as 2021, we have been going around the country kahit na meron pa, kung matatandaan ninyo, meron pa nun yung ECQ, MCQ, yung GCQ, yung iba't ibang level or classification ng quarantine. Kahit na may ECQ, MCQ, GCQ, kami umiikot at nakikipag-usap at tangan-tangan yung magagandang mensahe at ang mensaheng ang pangunahin noon ay yung unity. Pero iba naman din ang nangyayari na simula nung nanalo na. At yung magagandang vision sana ay wala na rin. Hindi na rin yun ang direksyon. Kaya nga nung I think as early as last year, ang sinabi ko na sundin lang naman niya yung mga mensaheng ating ibinigay sa sambayan ng Pilipino, hindi ka magkakamali. Anong prueba ko? Binoto ka nga eh. Nanalo ka nga eh. Ibig sabihin, tama yung mensahe mo. Ibig sabihin, tama yung direksyon mo. Ibig sabihin, tama yung pananaw mo at mga plano mo para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Huwag ka lang lalayo doon. Ayos ka na. May 4 na taon pa, balikan niya. Balikan niya. Hindi pa huli ang lahat. Pero sayang, yung unang 2 taon. Time is the great equalizer. Pag yan lumipas na, hindi mo na kayang ibalik yan. Hindi mo na kaya ibalik yan. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens.
Ayon kay Mikey Rosales, I pray that PBBM and all of his allies will soon be ousted and put to jail and won't be allowed to go out of the country to answer all of his atrocities. Pahayag naman ni Robbie Ruby, sinayang ng mga Marcos ang second chance na ibinigay sa kanila. Imbis na tutuhanin nila ang paglinis ng pangalan nila, abay parang dinagdagan pa ang karumihan. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Maggie Gascon, sana sinamahan ng pagpapakita ng ebidensyang dokumento para masabing hindi chismis. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.